Paano naging kasalanan ko ang pagkawala niya, ha? Nagtatakang tanong ni Maria kay Jonas. Kasalanan mo. Kasalanan mong lahat-lahat. Kung hindi sana dahil sa kaartihan at pagkukunwari mo, hindi sana dumating sa punto na kailangan pa nating dumayo sa isla na yun para suyuin ka. Tapos malaman-laman ko lang na wala kang ibang ginawa kung hindi ang makipaglandian lang pala sa lintik na Rova na yun. Galit nitong wika sa kanya. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Pati ba naman ang pagkamatay ni Leticia, sa kanya pa rin isisisi? Nababaliw na nga sigurong lalaking ito. At nagsisisi talaga siya ng sobra kung bakit niya pa ito pinatulan. Saka parang hindi niya din kilala ito. Sobrang laki ng ipinagbago ng lalaking 3 taon niya ding minahal. I think wala nang magandang patutunguhan ng pag-uusap nating ito, Jonas. Ang mabuti pa, palayain mo na ako. Hindi mo pwedeng isisi sa akin ng mga kasalanan na wala akong kinalaman. Seryosong wika niya dito. Palayain? Okay, fine. Palalayain na kita. Tutal naman wala ka ng kwenta sa paningin ko eh. Para sa akin, isa ka ng basura. At kahit si Rovan, alam ko hindi ka na din niya tatanggapin. Pandidirihan ka na din niya kagaya ng pandidiring nararamdaman ko para sa'yo, Mireya. Nakangisi nitong sagot sa kanya na labis niyang ipinagtaka. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan, Jonas. Minsan mo ko naging nobya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nagtataka niyang tanong dito. Basta, malalaman mo yan sa pagdating ng mga araw at sisiguraduhin ko na wala kang maihaharap na muka sa kahit na kanino. Namatay si Leticia, kaya sisirain ko din ang lahat sa iyo, Mireya. Lahat. Lalo ng dignidad mo. Nalilisik ang mga matang wika nito sa kanya. Pagkatapos nitong sabihin ng katagang yon, hinagilap nitong kasuotan at sa mismong harap niya nagbihis ito. Samantalang hindi niya naman malaman kung ano ang gagawin niya. Pilit niyang hinahagilap ang mga damit niya pero hindi niya mahanap. Nagulat na lang siya nang bigla na lang siyang hilahin ni Jonas palabas ng kwarto. Diretso sa labas ng bahay at parang basura na bigla na lang niyang itinapon sa labas ng gate. Jonas, ano ba? Huwag mo namang gawin sa akin to. Ang mga damit ko. Ibigay mo sa akin ang mga damit ko. Galit niyang wika dito. Kaya lang, parang baliw na tinawanan lang ako nito at mabilis niya itong pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya naman mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Hindi niya akalain na sa isang iglap, bigla na lang magbabagong takbo ng lahat-lahat. Parang kailan lang masaya pa siya sa piling ni Rovan sa isla. Pagkatapos, eto na siya ngayon. Parang basahan na basta na lang itinapon ni Jonas. Mahigpit siyang nakahawak sa kumot at akmang magdo-doorbell para sana makiusap pa siya kay Jonas na sana bigyan siya nito ng konting awa nang matigilan siya. May isang sasakyan na basta na lang huminto sa tabi niya at pagbukas ng bintana kaagad na tumambad sa mga mata niya ang seryosong mukha ni Rovan. Rovan, nagbalik ka na. Nakangiti niyang wika dito. Biglang salaki na matinding tuwa ang puso niya. Tingin niya ngayon na isang hero si Rovan na handa siyang iligtas. Dali-dali siyang naglakad palapit sa sasakyan nito at sakto naman na kaagad din siyang pinagbuksan ng pintuan ng bodyguards na kasama nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Saglit siyang natigilan. Nahihiyang nag-iwas ang tingin kay Rovan bago nagsalita. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Jonas. Basta nagising na lang ako na wala na akong damit. Pero wag kang mag-isip ng kahit na ano paman. Alam kong walang nangyari dahil ramdam ko yun sa sarili kong katawan. Mahina ang boses na sagot niya dito. Hindi naman na umimik si Rovan na labis niyang ipinagpasalamat. Sana lang talaga naniwala to sa kanya. Diretso kami sa bahay nito pagdating namin, diretso kami ng kwarto at nagulat na lang ako nang walang sabi-sabing basta na lang ako nitong itinulak sa kama. Rovan, teka lang, anong ginagawa mo? Nahitakutan niya tanong dito. I just want to make sure kung wala nga bang nangyari, Mireya. Siloso kong taot sa lahat ng ayaw ko ay yung may kahati ako pagdating sa isang babae. Seryosong wika nito sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Nakatitig lang siya sa seryosong itsura ni Rovan habang isa-isa nitong tinatanggal ang lahat ng saplot nito sa katawan. Ayaw na daw ni Jonas sa'yo dahil nandidiri siya. I don't know kung gaano ba kalalim ang pag-ibig niya para sa'yo, Mireya. But for me, I like you. I like you very much at sana hindi ka na lang sumama sa kanya. Seryoso nitong sambit.
Wala sa sariling napakapit siya sa kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Alam niyang may mali. Ibang Rovan na kasi ang kaharap niya ngayon eh. May mababanaag siyang galit sa mga mata nito na hindi niya mawari. Pero hindi. Hindi dapat siya magpalinlang sa nakikita niya. Ganito naman talaga si Rovan eh. Seryosong tao at akala mo palaging galit. Pero deep inside, alam niya sa sarili niya na mahalaga siya dito. Sa ilang araw na nagkasama sila, wala itong ginawa kundi ang iparamdam nito sa kanya kung gaano siya kahalaga dito. Rovan, wala naman akong pagpipilian eh. Kung hindi ako sasama kay Jonas, tsaka ko napapatayin ka niya. May dala siyang baril at kahit na ayaw ko, stop it. Ayaw ko nang makinig pa sa mga sasabihin mo. We're here para enjoy ang isa't isa, hindi para mag-usap sa mga walang kabuluhang bagay. Nakangisi nitong wika, kasabay ng pagsampa nito sa kama. Hindi na din siya nakapalagpa ng basta na lang nitong hinila ang tanging kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Ah, Rovan, masakit. Mahina niyang daing na maramdaman niyang malakas na pag-ulos ni Rovan. No more kissing, no more foreplay. Basta na lang nitong sumampa sa ibabaw niya. Hindi niya alam kung normal ba itong ginagawa ni Rovan sa kanya. At nang mapansin marahil ni Rovan na nahihirapan siya, mabilis tong umalis sa ibabaw niya at walang imik na pumasok sa loob ng banyo. Nagtatakang nasundan niya naman ito ng tingin. Wala sa sariling napahawak siya sa nasaktan niyang Pearl at hindi niya din maiwasang makaramdam ng lungkot. Kahit na hindi sabihin ni Rovan, ramdam niya sa sarili niya na may nagbago dito. Na may mali na hindi niya din mawari. Muli siyang napatitig sa pintuan ng banyo nang muli itong niluwa. Spread wider, Mireya. Utos nitong sambit. Hindi niya naman maiwasan na magulat. Ano ba? Normal pa ba to? Hindi niya alam pero wala talaga siyang naramdaman na kahit na kaunting pagsuyo mula kay Rovan. Rovan, galit ka ba sa akin? I mean, pinaalis ako ni Jonas dahil… Stop it. Ayaw ko na pag-usapan pang tungkol sa gago na yun. Kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa, wala na akong pakialam pa. Ang importante sa akin ngayon na ikaw lang at wala nang iba. Seryoso nitong sambit at hindi niya mapigilan na magtaka. Nang mapansin niya na may inilagay ito sa matigas nitong ari. Hindi niya alam kung ano yun pero hindi na din naman siya nakapalag ng basta na lang nitong hinawakan ng kanyang magkabilaang paa at pilit na binubuka yun. Rovan, teka lang. Teka lang, hindi pa ako ready. Simula ngayong araw akin ka na. Hindi na ako papayag pa na may kaagaw ako sa'yo. Seryoso nitong sambit. Yes, Rovan, sa'yo lang ako. Iyong-iyo lang ako. Malakas ang boses na sagot ni Rovan dito. Ngayong tuluyan na siyang tinalikuran ni Jonas, wala nang sagabal pa sa kanilang dalawa ni Rovan. Wala nang maghahabol kaya naman wala nang sakit ng ulo. Malaya na nilang magagawa lahat ng nais nila. Sabay nilang naabot ang rurok at ilang saglit lang. Pareho silang nakadapa na napahiga sa ibabaw ng kama. Parehong habol ang hininga at tagaktakang pawis sa kanilang katawan. Walang ni isa mang nagsalita sa kanilang dalawa hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Hindi malaman ni Mireya kung ilang oras na siyang nakatulog pero nang nagising na lang siya, ay una niyang naramdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura. Gutom siya. Sobrang nagugutom siya dahil ang huli niyang kain ay kahapon pa. Akmang babangon na sana siya nang maramdaman niyang paghawak ng kung sino sa kanyang braso. Rovan, mahina niyang bulong dito. Napansin niyang pagguhit ng matamis ng ngiti sa labi nito habang nakatitig sa kanya. Where are you going? Masyado pang maaga ha? Seryosong tanong nito. Pagkasabi nitong sabihin ng katagang yun, walang sabi-sabi hinila siya kaya muli siyang napahiga sa tabi nito. Rovan, nagugutom ako eh. Mahina niyang sambit. Yeah, I know. But before that, hayaan mo munang akong kakain sa'yo. Seryoso nitong sambit at wala na siyang nagawa pa. Nabigla na naman siya nitong dinaganan. Ilang saglit lang, puro ungol na naman ang naririnig sa buong kwarto. Walang kasawaan at paulit-ulit itong inaangkin ng katawan niya. Katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa sa mga sumunod na sandali. Nanatili sila sa ganoong sistema hanggang sa maramdaman niya na lang ang dahan-dahan na pagbangon ni Rovan mula sa higaan. Hindi na ako makakakain ng breakfast. Ayusin mo na sarili mo at bumaba ng dining area para makakain. Seryosong sambit nito. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, nagmamadali nitong naglakad papasok ng banyo. Nagtatakang nasundan niya ito ng tingin. Hindi niya kasi talaga yon inaasahan.
Ang akala niya pa naman sabay silang kakain ngayong umaga, pero hindi pala kaya naman kahit na mabigat sa katawan. Wala na siyang nagawa pa, kung hindi ang dahan-dahan na bumangon ng kama. Gusto niya pa sanang gumamit ng banyo pero nasa loob pa si Rovan. Kaya naman kahit na nagugutom siya, wala na siyang nagawa pa kung hindi nagpasya na siyang hintay na lang ito. Inihanda niya na lang muna ang kanyang mga damit na isusuot mamaya. Mabuti na lang talaga't may mga damit siyang magagamit sa bahay na ito ni Rovan. Hindi niya na kailangan pang mamroblema ngayon kung anong isusuot niya. Halos 10 minuto lang naman siyang naghintay at lumabas na rin si Rovan mula sa loob ng banyo. Nagtamang kanilang paningin at napansin niya na pakunot pang noon ito habang nakatitig sa kanya. Akala ko ba nagugutom ka? Seryosong tanong nito. Ha? Oh, oo, pero parang mas gusto ko munang maglinis ng katawan bago lumabas eh. Medyo nahihiya niyang sagot dito. Ganun ba? Okay, sige, it's your turn. After mo dyan, bumaba ka na para kumain. Kasual nitong wikat walang sabi-sabing naglakad na ito papasok ng walk-in closet. Nagtataka man sa medyo malamig na pakikitungo sa kanya ni Rovan, pinagkibit-balikat niya na lang yon, lalo na tinatawag na siya ng kalikasan. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang morning routine, nagpasya na rin siya na maligo na lang muna. Mabilisang ligo lang naman ang ginawa niya, lalo na't ramdam niya na talaga ang pag-alburuto ng kanyang mga bituka. Pagkalabas niya ng banyo, hindi niya na naabutan pa si Rovan. Mukhang nagmamadali siya at ang umalis kaya pinagkibit-balikat niya na lang yun. Mabilis na rin siyang nagbihis at lumabas ng kwarto. Nagulat pa nga siya ng pagbaba niya ng hagdan, katahimikan ng kaagad na sumalubong sa kanya. Nasaan ang mga tao dito? Mga kasambahay na abala sa paglilinis sa buong paligid kapag mga ganitong oras. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Ganun pa man hindi niya nabinigyang pansin yon. Diretso na siya sa dining area at hindi niya mapigilang mapangiti nang makita niya ang maraming mga pagkaing nakahain sa mesa. Kaagad siyang nagumpisang kumain. Walang kamalay-malay na habang kumakain siya, may pares na mga matang nanonood sa kanya. Gamit ang CCTV. Walang iba kundi si Rovan. Yes, si Rovan na nagdahilan lang na busy daw kaya maaga tong umalis ng bahay. Walang nababanaag na emosyon sa mga mata habang prente itong nakaupo sa kanyang swivel chair at tinihintay ang bisita na darating ngayong umaga. Hindi niya pa nga mapigilan ng maikoy mang kanyang kamaunang mapatitig siya sa mga larawan na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Mga larawan yun nila Jonas at Mireya na parehong hubot-hubad sa ibabaw ng kama. Hindi niya mapigilan na mapangisi. Tingnan mo nga naman ang Jonas na to. Gagawin talagang lahat para masaktan ang kalooban niya. Well, let's see kung sinong mas magdurusa sa ating dalawa, my friend Jonas. Sisiguraduhin ko na habang buhay kang hindi patutunugin ng iyong konsensya dahil sa ginawa mo sa pinsan kong si Leticia. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Pagkatapos ng sabihin ng katagang yun, dali-dali niyang nilabas ang isang brown envelope mula sa loob ng kanyang drawer. Pagkatapos niyang gawin yun ay seryoso siyang napatitig sa pintuan ng kwarto nang marinig niya ang mahinang pagkatok doon. Yes, bukas yan. Walang nababanaag na kahit na anong emosyon sa mukhang wika niya. Dahan-dahan na bumukas ang pintuan ng opisina at niluwas si Jonas. Halata sa mukha nito na hindi ito nakatulog buong magdamag. Nangangalumata at kahit na hindi pa ito nakalapit sa kanya, naaamoy niya na ang alak sa katawan nito. Ikaw pa rin palang pumulot kay Mireya kagabi. Well, hindi ko akalain na mahilig ka pala sa mga basura. Nakangisi nitong wika sa kanya. Hindi niya naman mapigilang maikuyom ang kamao dahil sa sinabi nito. Yes, ako nga pumulot sa kanya at hindi ko din nakalain na grabe pala kalakas ang intel mo para ipadala sa akin ng mga larawan na to. Seryosong sagot niya dito. Isang malakas na pagtawa naman ang kaagad na namutawi sa labi ni Jonas. Nakita mo na pala. Ano ang feeling? Masakit bang malaman ng babaeng nakuha mong malinis ay natikman din ng ibang lalaki? Nakangising sagot nito. Hindi niya naman mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao at wala sabi-sabing mabilis siyang tumayot malakas tong binigwasan. Sa pulto sa pangana siyang dahilan, kaya napaatras ito kasabay ng muling pagtawa. Rovan, my friend. 3 taon ko lang naman siyang inalagaan eh. Wala naman sigurong masama kung titikim din ako, hindi ba? Nakangisi nitong muling wika. Isang matalim na pagtitig ang naging sagot ni Rovan dito bago mabilis na naupo sa kanyang upuan. Anong kailangan mo? Kung pumunta ka lang dito para pag-usapan ng tungkol kay Mireya, mabuti pang umalis ka na. Oo, aamin ako sa'yo ngayon na ang basurang tinapon mo'y pinulot ko. Pero wala namang masama siguro doon, hindi ba? Lalo na't ang basurang yun ay naging kapaki-pakinabang pa sa paningin ko. Seryosong bigkas niya.
Pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon, naglabas siya ng isang stick ng tabako at sinindihan yon. Dali-dali namang naglakad si Jonas palapit sa table niya at muling nagsalita. Gusto kong malaman kung nasa ng katawan ni Leticia. Seryosong tanong nito. Humithit at bumuga na muna siya ng usok ng tabako bago niya ito seryosong tinitigan. Si Leticia? Hindi ba tinapon mo na rin siya? Bakit gusto mo pang pulutin ulit siya? Puno ng pang-uuyam sa boses na tanong nito. Malakas niya pang pagtawa nang mapansin niya ang nagliliyab na mga mata ni Jonas na nakatitig sa kanya. Jonas, my friend, wala na si Leticia at hindi appropriate na hanapin mo pang babaeng hindi mo na makikita kahit kailan. Nakangisi niyang wika dito. Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Leticia? Gusto ko siyang makita. Galit na sagot nito sa kanya. Isang makahulugang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago niya hinagis ditong isang brown envelope. Gusto mo siyang makita? Then open it. Open it! Galit niyang sigaw dito. Matalim ang mga matang tinitigan siya ni Jonas. Bago nito dahan-dahan na binuksan ang naturang envelope, napansin pa nga niyang panginginig ng mga kamay nito eh. Kaya lang, wala na siyang pakialam pa. Tahimik niya lang itong pinagmasdan hanggang sa tuluyan na tumambad sa mga mata nitong larawan mula sa loob ng brown envelope. Hindi. Hindi to totoo. Leticia, bakit hindi mo ko hinayaang makita siya? Bakit gano'n na lang kadali sa'yo na ipakremate siya? Galit nitong tanong sa kanya. Hindi niya naman maiwasan ng muling matawa. Pagkatapos noon naglakad siya patungo sa may sofa at prenting na upo. Bakit? May pakialam ka ba sa kanya? Pasalamat ka nga't binigyan ko pa siya ng maayos na libing. Ganong pwede ko naman na sanang itapon sa dagat ang katawan niya. Para wala ng problema. Nakangisi niyang sagot dito. Kagad namang naikuyom ni Jonas ang kamao niya. Pigil niya din ang sarili niya na sugurin tong si Rovan para sapakin. Nasaan siya? Nasaan ang mga abo niya? Seryosong tanong niya dito. Muling humititit bumuga ng usok ng sigarilyo si Rovan bago sumagot. Why? Anong gagawin mo sa abo niya? Iiyakan mo? Ihingi ka ng sorry sa kanya dahil gago ka? At pagkatapos mo siyang pagsawaan, basta mo na lang siyang tinapon na parang isang basahan? No, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasa ng mga abo niya. Seryosong sagot niya dito. Rovan, magkaibigan tayo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang abo ni Leticia. Galit na tanong nito sa kanya pero hindi niya na yun pinansin. Tinuro niyang pintuan ng kanyang opisina bago siya nagsalita. Lumabas ka na. Tapos ng pag-uusap nating ito kaya lumabas ka na. Galit niyang wika dito. No, hindi ako lalabas. Hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan ang abo niya. Hindi ako lalabas. Galit na sigaw nito pero wala rin namang nagawa dahil tumawag na siya ng security. Pakaladkad na hinila si Jonas palabas ng kanyang opisina. Paalam kaibigan, kahit kailan hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan. Mahina niyang bulong sa sarili bago niya dinutot ang tabako niya sa ashtray. Nang muli siyang mapag-isay muli siyang napatitig sa monitor at doon niya muling nakita si Mireya. Tapos na itong kumain at nasa labas na ng bahay. Naglilibot sa garden at isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi niya habang nakatitig sa magandang si Mireya. Pagkatapos noon ay dinampot niyang kanyang cellphone at may tinawagan. Bumili ka ng mga bulaklak at dalhin sa bahay. Ibigay mo kay Mireya. Seryosong utos niya sa kanyang kausap at hindi niya na hinintay pang confirmation. Mula dito at mabilis niya nang tinapos ang pakikipag-usap dito. See you later, Mireya. Kailangang mapamahal ako sa iyo ng sobra. Para naman maramdaman mo rin kung ano ang naramdaman ni Leticia noong iniwan siya ni Jonas para sa iyo. Seryosong sambit niya. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, muli siyang nagsindi ng tabako.